Kabanata 5. Lalong naging masigasig si Jimmy sa panunuyo, lalo na nang makilala niya ng lubusan ang pag-uugali ni Irene. Mabait ito at madaling pakisamahan. Hindi ito maarte, katulad ng ibang mga babaeng kakilala niya. Hindi pa sosyal at down to earth, kahit marami pang pera. Kung pipili na rin lang siya ng babaeng pakakasalan, si Irene na yon. Sigurado siyang magiging mabuting itong may bahay at ina ng kanilang magiging mga anak. Ang pagtsatsaga ni Jimmy ay nagbunga nang maging magkasintahan na sila. Sigurado ka ba na sinasagot mo na talaga ako? Tanong ng binata. Bakit? Ayaw mo ba? Alam ko kasi na masyado kang mapili. Hindi naman. Siguro wala lang talaga akong magustuhan sa mga nanliligaw sa akin noon. Basta Irene, promise, hindi ka magsisisi. Alam ko naman yun, na mahal mo ko. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip. Ngayon, napatunayan ni Irene na masarap pala ang may nagmamahal. Bakit ngayon niya lamang ito naranasan? Bakit ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon para sa ganitong uri ng relasyon? Sa bagay, hindi pa naman huli ang lahat. Bata pa naman siya para bigyang panahon ang sarili. Bigyang panahon ang sarili kasama ang lalaking minamahal. Nangako si Irene na aalagaan niya ang pagsasama nilang magkasintahan. Hindi siya papayag na magkaroon ng balakid ang pag-iibigan nila ni Dr. Jimmy Del Valle. Maging ang binata ay kontento rin sa relasyon nila ni Irene. Sweet ang dalaga. Mahilig itong magagawa ng kung ano-anong abubot na ibinibigay niya kay Jimmy. Mayroon itong ginawang binurdahang picture frame at nakalagay doon ang larawan nilang dalawa. Ang ganda naman! Mayroon ka palang artistic inclination. Hangang-hanga ang binata. Hawak-hawak ang frame. Kailangan ilagay mo yan sa loob ng kwarto mo para palagi mo kong maalala. Kahit naman hindi tayo magkasama, ikaw palagi ang naiisip ko. Binola mo na naman ako. Ikaw talaga kung magsalita, parang totoong-totoo. Mamaya kung kani-kaninong babaeng mo rin yung sinasabi. Paano naman kitang mababantayan? Ang dami kong ginagawa. Pwes, kailangang huminto ka sa ginagawa mo para mabantayan mo ko. Sige na, naniniwala na ako sa'yo. Niyakap at hinalikan ni Irene ang binata. Si Jimmy ang kauna-unahang nobyo, kaya hindi siya nag-aatubiling ipakita ang nararamdaman niyang pagmamahal dito. Minsan naman ay may ginawa si Irene na knitted socks at nakalagay rin ang pangalan ni Jimmy. Saan mo natutunan to? Muling humanga ang binata. Binasa ko sa libro, tapos pinag-aralan ko na lang. Bilib na akong talaga sa'yo, nag-self-study ka lang. Oo. Kaya tuloy lalo akong nai-inlove sa'yo eh. Kinilig tuloy si Irene. Alam mo, ilang gabi ko yung pinagpuyatan. Magkakasakit ka pa niyan ng insomnia dahil lang sa medyas na to. Okay lang, para naman sa'yo yan eh. Kahit mapagod ako. Para tuloy hinaplos ang puso ni Jimmy. Ang cute tingnan ano? Pwedeng lagyan ng regalo sa Christmas galing kay Santa Claus. Itinaas ng binata ang medyas. Gusto mo sa Pasko, magdadamit ako ng Santa Claus at ako na ang maglalagay ng regalo dyan? Oo ba? Kaya lang, gusto ko sarili mo ang iriregalo mo. Binigyan ng dalaga ng maliit na kurot ang kasintahan.
tsaka sila nagkatawanan. Ganito naman sila kapag nagkakatuwaan. Mga simpleng bagay, mga simpleng sandali, pero punong-puno ng buhay. Masaya na sana si Jimmy, pero habang tumatagal ang kanilang relasyon, mayroon siyang napapansin. May pag-uugali si Irene na hindi niya gusto. May pagka-injinera ito. Nung minsan nag-set sila ng dinner date, dumating kasi ang ilang relative galing sa England at gusto niyang ipakilala dito ang girlfriend. Pinuntahan ni Jimmy ang dalaga sa bahay para sunduin. Pero wala ito. Ang tagal-tagal niyang naghintay at walang Irene na dumating. Kinabukasan, naiinis na tinawagan ni Jimmy ang girlfriend. Bakit wala ka na naman sa bahay kagabi? Hindi ba may usapan tayong lalabas? Naku, sorry. Nagkaroon ako ng emergency na lakad. Natatarantang paliwanag ni Irene. Oh, di sana tumawag ka man lang sa phone. Sinabihan mo ko na hindi tayo matutuloy. Napahiya tuloy ako sa auntie ko. Biruin mo naman, pati siya naghintay sa restaurant. Late na nga akong dumating, tapos hindi pa kita kasama. Nagmamadali kasi ko, kaya nakalimutan ko. Jimmy, sorry talaga. Hindi na mauulit. Pero yan din ang sinabi mo sa akin nung minsang mag-set tayo ng date, hindi ba? Oo nga, kaso nawala na naman sa isip ko. Sa susunod, ililista mo ang mga lakad mo para hindi mo nakakalimutan. May kahalo ng pangunawa ang tinig ni Jimmy. Oo, promise. Basta huwag ka nang magalit. Pagka ganitong nag-a-apologize na si Irene, lumalambot na ang puso ni Jimmy at tinatanggap na lamang ang paliwanag nito. Sa bagay, totoo naman na loaded ang mga schedules ng girlfriend, kaya naiintindihan niya na rin. Sobrang sipag kasi nito. Isang araw, nag-usap sila na magkikita sa isang lugar sa Makati dahil manonood sila ng musical play na Phantom of the Opera. Muli ay hindi na naman dumating si Irene. Mukhang tanga na si Jimmy sa kahihintay, pero hindi na naman ito sumipot. Kinabukasan, tumawag si Jimmy kay Irene, hindi para manumbat, kundi para magtanong lamang. Ano na namang nangyari sa'yo? Nako Jimmy, sorry. Natataranta na naman si Irene. May importante kong inasikaso, kaya bigla akong umalis. Pero diba, confirm na, natutuloy tayo? Oo, pero nakalimutan ko na naman. Importante kasi yung lakad ko. Pagdadahilan ng dalaga. Importante? Bakit? Ako ba hindi importante sa'yo? Hindi kumibo si Irene. Nagiging masyado kayatang makakalimutin. Jim, sorry talaga. Inis na inis si Jimmy. Noon pa niya gustong mapanood ang Phantom of the Opera. Dati kasi nababasa niya lamang ito sa dyaryo at napapakinggan ang musical sa biniling CD. Nang dinala ito sa Pilipinas para dito gawin ang pagtatanghal, excited siya pero nabulyaso dahil nang India na naman si Irene. Patuloy ang ginawang pag-uusisa ni Jimmy. Ano ba yung importante mong inaasikaso? Pwede ko bang malaman? Nagka-problema kasi yung negosyo ko. Tapos kailangan kong kausapin yung isa kong tao. Alam mo Jimmy, patong-patong ang problema ko ngayon. Kaya nga kung minsan nalilito na ako. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Naiinis si Jimmy. Pero ano pa nga bang magagawa niya kundi ang magpasensya na lang. Mamibilib na nga siya sa sarili. Hindi niya akalain na ganito pala kahaba ang kanyang pasensya. Lahat ng sinasabi ni Irene ay alibay lamang. Lahat ay pagdadahilan lamang.
Maging siya hindi niya matandaan kung ano ang mga ginawa niya nung mga oras na hindi niya sinipot si Jimmy. Matagal na niya itong sakit. Yung pagkawala sa sarili at hindi maalala kung ano ang mga nangyari. Yung mga oras na nagkakaroon siya ng temporary amnesia. At ito ang malaking problema ni Irene. Madalas na natataon sa mga scheduled dates nila ni Jimmy kapag sinusumpong siya. Hindi niya naman alam kung paano ito sasabihin at ipaliliwanag dahil natatakot siya na baka hindi siya nito maintindihan. Natatakot na baka layuan siya nito. Isa sa mga dahilan kung bakit madaling mawala ang galit ni Jimmy kay Irene ay sa kadahilan ng napaka-thoughtful nito. Alam ng dalaga ang mga paraan kung paano palalamikin ang ulo ng kasintahan. Kapag nagkatampuhan, kinabukasan ay naroon na kaagad si Irene sa bahay ni Jimmy at may dalang kung ano-anong regalo. "Oh, sinusuhulan mo na naman ako." Pero ng binata, pagkapasok pa lang ni Irene sa bahay at may mga bitbit. "Ikaw naman, hindi suhol ito." "Hindi suhol? Lagay lang?" "Ikaw talaga. Gusto ko lang ipakita sa'yo na hindi ko sinasadya yung nangyari. Alam mo naman na napaka-importante sa akin ang relasyon natin." "Importante pala. Bakit palagi mo na lang inuulit yung kasalanan mo?" "Jimmy, huwag ka nang magalit. Sana maintindihan mo ko." Yumakap si Irene ng mahigpit sa binata para iparamdam dito na lubha siyang nagsisisi. Isang halik ang iginawad ng lalaki sa noo ng kasintahan bilang tanda ng pagtanggap ng paliwanag nito. Isa-isang binuksan ni Irene ang mga dala-dala. "Ay, teka. Ito, binili kita ng mga t-shirts. Pinili ko yan ng husto. Siguradong bagay sa'yo." "Ang gaganda. Siyempre, special ka yata." "Ang dami naman ito. Baka naman inubos mo na yung laman ng department store." "Hindi. Oh, heto, isukat mo ang isa." Nagmamadaling pinahubad ni Irene ang suot ng binata para tingnan kung tama ang fitting. "Irene, may problema ka ba?" Tinitigan ng binata ang girlfriend habang isusuot sa kanya ang damit. "Ha? Bakit? Mukha ba akong may problema?" "Oo." Isang tingin pa lamang ni Jimmy, alam na niya kung may suliranin ang isang tao. Isa siyang psychiatrist, kaya madali niya itong mahalata, lalo pa kay Irene na girlfriend niya. Natural lang na bawat galaw nito'y pinagmamasdan niya. Wala akong problema. Pagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Masyado kasi akong busy sa trabaho. Kita mo nga, pati yung mga dates natin nakakalimutan ko." Parang hindi naniniwala si Jimmy. Nakangiti si Irene, pero bakas ang kalungkutan at pagkabahala sa mga mata nito. At si Jimmy, bilang psychiatrist, ay sa mata kaagad nakatitig. Dito niya nababanaag kung may mabigat na suliraning dinadala ang isang tao. Pero matigas ang ginagawang pagtanggi ng dalaga, kaya hindi niya na ito pinilit magtapat. Naisuot na ni Irene kay Jimmy ang t-shirt. "Wow! Ang sexy-sexy mo namang tingnan. Bagay na bagay sa'yo. Mas sexy ako kapag nakita mo kong totally nude. Ang bastos-bastos mo." Pinagkukurot ni Irene si Jimmy. Magkatabi at nagkaayos na nga silang dalawa. Isang araw, kumalat sa mga pahayagan na darating ang pop diva na si Madonna upang mag-concert dito sa Pilipinas. Excited na naman si Jimmy. Gusto niya itong panoorin. Matagal na siyang tagahanga ng mga awit. Sa katunayan, mayroon siyang koleksyon ng mga tapes nito. Gusto niya itong makitang mag-perform ng live. Tumawag
tumawag si Jimmy sa kasintahan. Irene, panoorin natin yung concert ni Madonna. Kailan ba yun? Next week. Oo, sige. Natuwa si Irene dahil tagahanga rin siya ni Madonna. Napapanood pa nga nila ni Jimmy sa sinihan nang ipalabas ang Evita. Kukuha na ako ng tiket. Next Sunday tayo manonood. 8 o'clock ng gabi. Ano, pwede ka? Pwedeng-pwede. Maayos na usapan yan ha. Baka mang-Indian ka na naman. Ikaw naman, eto nga, nililista ko na para hindi ko na makalimutan. Pagdating ng araw ng appointment, umaga pa lamang ay tumawag na si Irene sa binata. Oh, mamaya may lakad tayo. Akala ko makakalimutan mo na naman eh. Pwede ba naman yun? Basta mamaya, puntahan mo ako sa bahay. Di dyan na lang kita sa opisina susunduin. Gusto ko munang maligo, no? Para naman pagdating natin sa concert, mabango ko. Oo, sige. Ipinaba ni Jimmy ang receiver ng telepono at ngingiti-ngiti. Sa wakas, makikita niya na rin ng personal si Madonna, ang cultural icon ng bansang Amerika na gumanap bilang Evita person na dating First Lady ng Argentina. Alas 5 pa lamang ay tinapos na ni Jimmy ang trabaho. Sumulyap muna siya sa telepono at natutokso siyang tawagan si Irene. Pero baka wala na ito sa opisina. Pihadong nasa bahay na ito at nag-aayos, kaya nagpasya niyang umalis na. Eksaktong alas 6 nang dumating si Jimmy sa bahay ng girlfriend. Pero wala ito. Medyo kinabahan siya. Baka naman nasa opisina pa. Nakangunot noong bulong ni Jimmy sa sarili. Nagpasya siya na tawagan ito sa pinagtatrabahuhan. Guardia ang sumagot. Kanina pa raw umalis si Irene at wala ng mga empleyado. Tinignan ni Jimmy ang relo. Alas 8 pa naman magsisimula ang concert, kaya naghintay muna siya. Basta maayos ang usapan nila. Walang dahilan para hindi tumupad ang dalaga. Lumipas ang oras. Pasado alas 7 na, pero hindi pa dumarating ang hinihintay. Inis na si Jimmy. Siguradong pagdating nila sa venue na pagdarausang concert, late na sila. Iritang-irita si Jimmy. Nagbasa-basa muna siya ng magazine para maibsan ang galit na nararamdaman. Lumipas uli ang isa pang oras at walang Irene na dumating. Nagingit-git na si Jimmy. 5,000 bawat isa ang binili niyang tiket para sa naturang concert. Kahit dumating pa si Irene, baliwala na rin. Pihadong pagdating nila sa concert, tapos na ang pagtatanghal at wala na rin silang daratnan. Ewan nga lang kung pwede pa niyang ma-refund ang perang ibinayad. Nagpupuyos ang binata sa galit. Ano ba namang klaseng kausap itong si Irene? Napakawalang konsiderasyon nito. Mabuti sana kung isang beses lang nangyari ito. Pero mukhang umaabuso na ang dalaga at wala nang pakialam sa kanyang damdamin. Patabog na umalis ang binata. Nang gabi yun, hindi makatulog si Jimmy sa matinding inis. Kinansel pa man din niya ang iba niyang appointment para sa lakad na ito. Tapos, hindi naman pala siya sisiputin. Yan ang hirap kay Irene. Masyadong abusada. Hindi ba niya naiisip na napeperwisyo din siya? Isa pa, kung importante kay Irene ang relasyon nila, dapat bibigyan niya ito ng panahon at hindi puro trabaho ang inaasikaso. Siya man ay nagtatrabaho rin, pero may oras siyang palagi para sa dalaga. Kaya lang naman yata siya sinagot ni Toy para masabing mayroon siyang matatawag na boyfriend. Para hindi siya tinutukso sa kanilang opisina na matandang dalaga.
ginagamit lamang siyang panakipbutas ni Irene. Natulog si Jimmy na dala-dala ang sama ng loob. Lumipas ang ilang araw. Pinigilan ni Jimmy ang sarili at hindi niya tinawagan ang dalaga. Hinihintay niyang si Irene ang tumawag para magpaliwanag dahil ito ang may kasalanan. Pero walang nangyari sa kanyang paghihintay. Mukhang nakikipagtikisan ito. Punong-puno na si Jimmy. Kung walang pakialam si Irene, mas lalong wala siyang pakialam. Kapag naaalala niya ang pangyayari, parang lalong nadadagdagan ang pagkabwisit na nararamdaman niya. Ganito ba talaga si Irene? Marahil, unti-unti nang lumalabas ang tunay nitong pag-uugali. Siguro noong umpisa'y nagawa nitong itago ang natural na asal. At ngayon lamang talaga napapansin ng binata. Iwinaksi ni Jimmy ang pag-iisip. Maraming babaeng pwedeng tumugon sa kanyang pag-ibig. Kung gugustuhin niya, madaling palitan si Irene. Madaling humanap ng iba. Maganda siyang lalaki. Mataas ang pinag-aralan. Mahusay ang trabaho at estado sa buhay. Walang dahilan para hindi siya makakita ng babaeng mas nakahihigit pa kay Irene. Ng babaeng may konsiderasyon. Ng babaeng mabibigyan ng panahon at oras ang pagmamahal na ipinapakita niya.